introduction sa ating pong tagapagsalita ng mensahe ng Panginoon. Welcome po natin si Pastor Jeffrey Nakua. Salamat po, Pastor. Yan, thank you. Maraming salamat. Kaya po na sinabi ni Pastor Jerry, matagal na po kami nagkakilala. Siguro way back 2010 pa yata yun, o 2011, sa mga forum, and then sa basketball, and yun nga, yung pandemic, no? Nung panahon po ng pandemic, kami po ay nakapag-usap na medyo matagal-tagal. Dahil nga sa pinagdadaanan ng kanya-kanyang church, alala niya, Pastor. No? And I'm so blessed na maging kaibigan po, maging accountability partner, ito pong inyong Pastor. No? Napakabait. No? And anyway, ako po ay mukha lang 5 months na sa ulo ko, but believe me, no? 48 years old na po ako. No? 48 na po ako at sa awa po ng Lord, at the age of 21, tinawag na po ako ng Lord na magpastor. So, God's grace, I think 25 or 26 years na po akong nagpapastor. Kaya pinitig na lang. Medyo matagal-tagal na sa awa at biyaya ng Panginoon. Ako po ay may isang asawa. No? At isa lang din po yung aming anak. Okay? Siguro po, nais ko rin po kayo batiin no, ng maligayang anibersaryo ng 21 taon ng katapatan ng Diyos sa buhay ng inyong iglesia. And we know and we believe na marami pang gagawin ng Diyos sa buhay ng iglesia ito. Amen? And sa buhay ng bawat isa. And I'm so blessed and privileged na ito, makatayo po sa inyong harapan. Hindi man po tayo magkasama sa isang church, but I do believe na magkasama po tayo sa isang kingdom. And that kingdom needs to be advanced sa mga tao, sa mga Kristiyano kagaya nyo at kagaya mo. No? So, ginano po tayo po ay manandali ang manalangin as we approach the Word of God. Panginoon, maraming salamat, God, sa pagkakataon na to. And I just pray, Lord, that you will move, God, in our midst. Lord, speak to each one of us, Panginoon, nang sa ngayon, Lord, naunawaan namin at magkaroon kami, Lord, ng sapat na biyaya upang na-i-apply, Lord, sa aming buhay. Ano man yung mensahe mo para sa amin ngayon. Maluwalhati ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, medyo matagal na po ang lakbayin ng inyong iglesia. So, 21 years. No? Ang church po na pinagpapastoran ko po ngayon, ang First Christian Fellowship, I think, itong taon na to, kami po 17 years pa lamang. No? So, ahead po ngayon ng 4 years. No? But then, sige po, umpisa ko na, isang passage sa Bible na nagsabi ng ganito. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12 says, "So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall." Kung sa tingin mo daw, kung sa tingin daw po natin, maayos yung pagkakatayo natin, okay tayo, malatag tayo, wala tayong problema. Kung ang tingin natin at angkat na yung mangyari sa buhay natin, hindi ako kakalikod, hindi ako babagsak. Sabi ng Bible, if you're thinking you're standing firm, sipin daw ulit natin. Kasi baka mamaya yung confidence natin, wala naman talaga kay Lord. No, ako, matagal na akong pastor, kaya ko na ang lahat. Baka hindi po gano'n, baka yung trust natin, yung dependence natin, nasa ating mga sarili na at wala na sa ating Panginoon. There was a story na nakita ko po sa internet. Ito po yung kwento. Sabi gano'n, it was 7 p.m. Naririnig niyo po ba ako? Ayos naman po. Okay. No, it was 7 p.m. on October 20th, 1968. Only a few spectators remained in the Mexico City Olympic Stadium. The winner of the 26-mile marathon had crossed the finish line more than an hour ago. So may karera daw, may marathon at tapos na. No, yung pinakapanalo, isang oras na mula nung siya'y nanalo. And now, the last of the marathon runners were across the finish line and leaving the track. As the last few spectators began to leave, those sitting by the entrance suddenly heard the sound of sirens. One last runner appeared at the entrance. The man whose leg was bloody and bandaged was wearing the colors of Tanzania. And then, sabi dyan, the Tanzanian runner, experiencing intense pain, hung around the 400-meter track in the stadium. And the few remaining spectators rose and applauded him as though he was the winner. Itong pinakakulela, isang oras na nakakalipas, parating ka lang siya. No, nagpalakpakan daw yung mga tao kasi kung aubal naman, hindi ka naman nakakapusin talaga yon. So, let me continue. After crossing the finish line, he slowly walked off the field without turning to the cheering spectator. In view of his injury,
and having no chance of winning any medal, a curious spectator asked him why he did not quit the race. Bakit ka nagpatuloy? At alam mo naman talo ka na. That Athenian runner replied, my country did not send me 7,000 miles to start the race, but sent me 7,000 miles to finish it. So what's the point ng ating pag-uusapan ngayon? Well, it is good to start strong. But unless you finish strong, it's of no value. Sa journey po natin bilang pananampalataya, hindi po pagandahan ng simula. Ang usapin dito, paano tayo magwawakas. Maraming tao ang ganda ng simula. Unfortunately, napakasaklap ng kanilang wakas. No? Finishing well. And this is my hope and my prayer. Sa bawat isa po na narito, sa buhay ng inyong iglesia, sa buhay ng bawat individual na narito, nawa yung takbuhin po natin, yung journey natin, hindi lang sa simula. Dapat, sa pagdating ng Panginoon, butan man tayo ng kamatayan, nawa tayo po yung nagtatapat. 2 Timothy chapter 4, 6-8, dito niyo po kinuha yung inyong tema. No? Sabi ganun ni Pablo, for I am already being poured out like a drink offering. And the time has come for my departure. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now, there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to have known for his appearing. Ito pong sinulat ni Pablo, sinulat niya po ito kay Timothy, just to encourage Timothy, yung kanyang protege, yung kanyang dinidisciple, yung susunod ng pastor sa kanya. And definitely, sinulat niya po ito, yung mga panahon na kung saan alam niyang malapit na siyang mamatay. Some of the commentators, sabi ng ibang mga komentary, etong nung sinulat na po ni Paul, itong ilang buwan na lang, namatay na siya. No, yun yung sabi. No, now, napakaganda po tingnan, napakaganda po ng passage po na ito para po sa atin at maging encouragement sa atin. But let's see, tingnan natin how the mighty have fallen. Yung mga tao na sa tingin natin napakalalakas. Yung mga tao na sa tingin natin, giant of faith. Ay, man of faith yan. No, parang ano yan, parang exempted yan sa temptation. Hindi babagsak yan, hindi magkakamali yan. So, tingnan po natin. Well, there was King Uzziah. I don't know if you're familiar with King Uzziah. Sino po yung familiar kay King Uzziah? Meron ba? Wala. At least kayo, magiging familiar na kayo sa kanya. So, si King Uzziah, napaka-special ng haring ito. At the age of 16, he became king. Siguro ito 16 years old. Pero ba rito? Tingin kayo sa akin. Hindi ako yun. So, si King Uzziah, he became king at the age of 16. And you know what? He was able to rule doon sa kanilang bayan for 52 years. Napaka-astig, napakagaling, 16 years old, naging hari, 52 years. And take note, napaka-special ng bayan ng Israel. Kasi yung bayan ng Israel, they were able na marating yung kanilang golden age o yung kanilang ginito ang panahon twice. 2 beses. So, sa history, pinag-aaralan nyo yung Mesopotamia, yung Persia, yung Egypt, may kanya-kanyang golden age yan. Pero ang bayan ng Israel, 2 beses. Una, sa paghahari ni Haring Solomon. Pangalawa, sa paghahari ni King Uzziah. No, when we say golden age, ito yung panahon na kung saan yung isang bansa o yung isang bayan, nasa rurok sila ng tagumpay. No, mayaman sila sa lahat ng aspeto. No, ng kanilang bayan. And ito si King Uzziah. Napaka-astig, napakagaling. Sa 2 Chronicles chapter 26, verse 4-5, it says, he did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Amaziah had done. He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. As long as he sought the Lord, God gave him success. Ang astig po nito, no? Victory after victory. Lahat ng kanyang proyekto na gagawin, napakatagumpay. No, at the age of 16, umabot nga siya ng 52 years sa panghahari eh. Ibig sabihin, hindi siya sumasablay. No, at yung panahon po na yan, sabi ko sa inyo, golden age po nila yan. Even yung mga karating bayan nila, nagbibigay ng tribute kay King Uzziah, huwag lang silang birahin. Astig. Napakagaling po ng Uzziah. Pagkita po natin kung bakit maganda, bakit magaling si King Uzziah. No, sabi dyan eh, he did what was the right in the eyes of the Lord. Gusto natin maging matagumpay sa buhay? Gusto niyo po ninyo? Sabi ng Bible, ito, kay King Uzziah, he did what was right. Ginagawa daw po kung ano yung tama sa harapan ng Diyos. Hindi lang yung tama sa harapan ng tao. No, yung may integrity daw. No, kasi magaling
madaling hinipan po sa temptation kapag may mga taong nakatingin. Ang problema kapag wala na. Eh dito si King Uzziah, sabi niya, he did what was right in the eyes of the Lord. Kung paano daw ginawa ng kanyang tatay. No, yung influence po ng mga godly father. No, tayo pong mga tatay, yung influence po natin sa spiritual life ng mga anak natin, malaking bagay po. No, dito, si King Uzziah, kaya gano'n siya kagaling, kaya gano'n katindi yung kanyang integrity, kasi mayroong role model. No, and sabi gano'n, he sought God during the days of Zechariah. Meron pong nagme-mentor. Kaya sa church po, napakahalaga ng discipleship. Na may nagme-mentor po sa atin, na meron tayong atin, may kuya, may katiro. Napakaganda po nun. Sabi pa rito, sought God who is sacrificing the fear of the Lord, sabi pa rito, as long as he sought the Lord, God gave him success. So, if you want to be successful, if you really want to be successful, ang susi daw po si Lord. Sabi po ng Bible, as long as etong si King Uzziah, nagpapakumbaba, hinahanap, sinasaliksik, nananalangin, tinatanong sa Diyos kung ano yung kanyang kalooban, sabi gano'n, God gave you success. Napakaganda po ang buhay nito ni King Uzziah. Napaka-astig, no? How I wish doon natapos yung kwento ni King Uzziah. Sana gano'n na lang. As long as he sought the Lord, God gave him success. Sana doon na lang natapos. Kasi ang ganda eh. Ang astig eh. No? Pero ano niya po, itin po ng verse 21 ng 2 Chronicles chapter 26, sabi gano'n, King Uzziah had leprosy until the day he died. He lived in a separate house, leprous and excluded from the temple of the Lord. At ang sabi pa po dyan, kung babasahin po na buong chapter ng 2 Chronicles chapter 26, si King Uzziah daw, hindi inilibing sa libingan ng mga hari. Inilibing lang siya sa lugar na malapit doon sa libingan ng mga hari. Bakit? Kasi namatay siya ng may kekong. Bakit? Ano ang nangyari? Itong si King Uzziah, yung mga unang panahon, ilang dekada ng kanyang pamamalakad, ng kanyang pag-aari, humble eh. Every time na may project siya, mananalangin. Pero dumating po yung time na maaaring naapektuhan po siya ng karating bayan niya, kasi kagaya ng Egypt. No, na yung mga leader, kinukonsider na Diyos. Ito pong si King Uzziah, yumabang. Yumabang. No? And then, mag-ingat po tayo. We can be a victim of our own victory. Ang gusto ng Lord sa mga tagumpay na natatanggap po natin, ang naisip po ng Panginoon sa mga pagpapalang natatanggap po natin, ay maging mapagpakumbaba at lumapit po tayo sa Kanya. Pero kung hindi po tayo magiging maingat, baka magiging Uzziah ka. Siguro mawala sa isang galing-galing ko, lahat na gustuhin ko, nagagawa ko, lahat ng project, nagiging matagumpay. Siguro magaling na ako. Yumabang. Anong nangyari? And do you think, ng panahon niya, yung mga tao nag-iisip na, magaling to, yayabang to. Walang nakapag-isip noon. Even King Uzziah himself, hindi niya naisip. Kasi yung pride, yung kayabangan, subtle yan. No, actually, yung pinakamayabang na tao, siya yung pinakahuling tao, malalaman niya, ay mayabang pala ako. Hindi niya alam, lahat sa paligid niya, yabang na sa kanya. No, only to find out siya rin makakahuling tao. No, ito si King Uzziah, ganun yung nangyari sa kanya. Kaya, thank God. For 21 years, na kung saan, no, you've been through thick and thin, thank God sa mga victories na meron po kayo. At ipanalangin po natin, na yung mga katagumpay na yan, ay magtulak sa atin, papalapit sa Diyos. O kung dumating sa isip natin, ay, nagawa na namin dati yan, sisiw yan. Ay, kaya yan, ano ba naman yan? No, minsan, yung mga katagumpayan natin, pwedeng magtulak sa atin para masumablay. Sayang. No? Hindi pagandahan ng simula. Pagandahan ng wakas. Si Gideon, sino nakakilala kay Gideon? No, one of the judge of Israel, no? 300, no? No, sa Judges chapter 6:15, sabi gano'n, but Lord, Gideon asked, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Ang ganda ng simula, napaka-humble. Humble beginning. No, hindi siya yung tipo na, nung tinawag ng Lord, hindi po siya mayabang. Hindi sinabi na, okay Lord, kaya ko yan. Sige Lord, pagawa mo lang yan, carry ko yan. Graduate ako ng ganito eh. Na-master ko to eh. Carry ko ang lahat. No, hindi ka na si Gideon. Ang sabi nga niya, Lord, teka lang, paano niyo ako gagamitin? Yung plan nga namin yung
yung pamilya ko pa yung pinaka-list. Uy, hindi ko kaya yan. O, hindi po siya yung asumero. Pagka binigay, minsan no, pagka yung mga pastor nagbibigay ng taas, syempre kami mga pastor, kapag meron kaming tinatap for the ministry, syempre may nakita naman kaming something na, that would fit sa isang tao to do a certain ministry. May nakita, alam nga naman eto, walang pag-asa sa buhay, gawin nating pastor. Hindi po ganon. No, syempre pag may nakita kami, nagtatap kami ng isa, may nakita kami something. No? Pero sana naman, hindi naman uy, gusto mo bang mag-record sa Panginoon, join ka sa ministry. Okay, pastor, kayang-kaya ko yan. Yan lang ba? Sana mo huwag naman ganun yung response. Sana acknowledge pa rin natin yung grace ng Lord sa buhay natin. Na kung ano man yung mga bagay na pagkatagumpayan natin, kinakaya natin, it's because of God's grace. No, hindi yung thank God sa mga karanasan natin. I'm not saying na yung mga napagtagumpayan nyo before ay walang saysay. Meron, definitely. But in the end of the day, we must acknowledge na lahat ng bagay yung nagagawa natin dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Amen? Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil matalino tayo, hindi din dahil mapera tayo. Biyaya lang po ng Diyos. Si Gideon, ang ganda na simula napaka-humble. Tayo na. Pero ano po ang nangyari po kay Gideon? Judges chapter 8 verse 30 to 31. Ano nangyari sa kanya? He had 70 sons of his own, or he had many wives. His concubine, who lived in Shechem, also bore him a son, whom he named Abimelech. Naging babaero, naging chick boy. No? Okay problems. Napanood daw natin ngayon, kasi pang hindi pogi, pa yung babae. No? No? Good thing, walang pinong dito, sa bread from heaven. Amen? No. Pero si Gideon, ang dami niya naging asawa, tapos yung isang anak niya, pinangalanan niya ng Abimelech, yumabang. Ano bakit yumabang? Kasi yung Abimelech po, he ended, ang ibig sabihin kasi ng Abimelech, my father is king. So every time, na kapag natawag na kay Abimelech, he is confessing na si Gideon ay hari. But in the first place, hindi naman siya hari. That's shame. Diba? Ito yung yabang. He ended up craving for popularity, fame, and power. Ang ganda ng simula, humble beginning, and yumabang. Grabe, no? Sino pa? Si Samson. Ganda rin ang simula niya. Pero nag-end up. Ganun din. Sino pa? Si King Saul. No? Bagamat, etong sa case ni King Saul, maganda naman yung simula niya Humble din naman siya nung tinawag siya, bagamat yung mga tao, yung pag nagpupulilit. Na Panginoon, bigyan mo kami ng hari. Kasi wala kaming hari, yung maraming bayan. Binigay si King Saul, pero yung response po ni King Saul, mabait naman. Okay naman. No, hindi naman siya, yun nga lang, along the way, si King Saul, sumaklay. Ito yung tipo na wala sa hulog Nung una, okay pa kasi nawala sa hulog, kasi ito yung tipo na kapag sinabi ng Lord na, wait, kumikilos. Kapag sinabi ng Lord na, okay, go! Abay, naghihintay. Hindi pwede gano'n. Diba, remember yung story na kung saan, ang mag-aalay sila, kay Samuel, sabi ng Lord, kasi si Samuel yung prophet doon, hintayin si Samuel bago mag-alay. Tapos si King Saul, hindi, ako na! Kasi hindi nag-aalay, yung displease ng Lord. Sa panahon naman, I think, saan nga ba yun? 1 Samuel chapter 14, yung account ni Jonathan sa kanyang armor bearer, sa panahon ng pakikipaglaban, si King Saul, matatagpuan po natin sa isang puno na nanalangin. Sabi ng Lord, very obvious, kumilos na, kasi kinekera na kayo Eto si King Saul, hindi, mag-pray muna ako. Wala sa hulog. And then, it came up, naging jealous din siya sa power, sa popularity. Sino pa? Si Judas sana Ang ganda-ganda ng opportunity kay Judas. Siguro sa panahon natin, walang magbibigay ng pangalang Judas sa anak nila Di ba Kasi, di ba, ngayon kapag sinabi si Judas, parang masama-sama, negative na negative. Ay, pero yung pangalan pong Judas, nung panahon po nila, magandang pangalan yan. Kasi during silent years, between Malakay sa Matthew, yung silent years, meron silang liberator si Judas Maccabees. And dahil sa paghanga po ng mga tao dito kay Judas, yung kanilang mga anak, pinangalanan nilang Judas. At yung panahon na yung magandang pangalan yun.
No, may dalawa akong kaibigan, pangalan nila Romney. No, sabi ko, kung bakit Romney pangalan nila? Kasi yung mga magulang nila ay yung si Romney Sarmenta. Same thing dito kay Judas. Pinangalan sa kanya Judas, no, kasi nga, liberator. Actually, praise nga ang ibig sabihin yan eh. Pero subukan mo, pangalanan mo yung anak mong Judas. Meron ko, hindi magaya sa yung paglaki-laki. Si Judas, ang ganda rin naman ang simula nito. Ang ganda ng opportunity binigay sa kanya, tagahawak ng pera. No? Tingnan niyo naman, kung paano naging bagay kay Judas ang maghawak ng pera? Eh, kung tutusin, among the 12 disciples, kung meron mang pwedeng umawak ng pera, sino yun? Si Matthew! Meron background sa pera eh, tax collector yun eh. Ay, pangit na lang yung pangalang Judas ngayon. Pero ng panahon po nila, si Judas mismo, mataas yung respeto ng mga kapwa na disciple. Alam niyo po ba yun? Ang taas ng respeto, una, pinagkatiwalaan sa pera. Eh kayo po ba? Pagkakatiwalaan niyo po ba yung pera ninyo? Saan niyo lubog sa utang? O ang inyong mangutang? Siyempre hindi! No, pero eto, si Judas doon. And take note, remember yung Last Supper? Na kung saan nagkalunga siya, sabi ni Jesus, one of you will betray me. Ano ang nangyari doon? May nagtanong, Lord, sino? Hindi niya mo sinabi, sabi ng Jesus, sabi niya kung sino man yung, gumawa kung susuko itong tinapay ito after itong idip. Kanino po binigay ni Jesus? Kay Judas. Pero, alam natin, ito pala yung magkakaanulo eh. Binigay eh. Pero napag-isipan ba yun ng mga disipulo? Hindi. Ang naisip nila, kaya umalis, sabi, okay, kung gawin mo na, kung ano yung gagawin mo. Ano sabi ng mga disciples? Inutusan ni Lord, baka bibili ng tinapay. Nabitin si Lord. No, ibig sabihin, yung kanyang reputation, ganun. Pero alam natin kung ano yung nangyari kay Judas. Sino pa? Si Demas. No, ito yung sa passage natin sa 2 Timothy 7 to 8, pagbaba doon, binanggit si Demas eh. Ito yung tipo ng tao, nung una, no, siya, sama-sama siya sa ministry ni Pablo. Pero along the way, iniwanan sa ere. Napakadami. Ang dami-dami sa panahon natin. Hindi lang naman panahon ng Bible eh. Kaya sa panahon natin, ang dami nating mga kilalang mga pastor na ang ganda ng simula, ang taas ng pagtingin natin sa kanila, Joshua Harris. Noong po'y patatakan, binasa ko yung libro, ay stating goodbye. Boy meets girl. Joshua Harris, noong 2019, biglang sinabi niya, hindi na daw siya Christian. At lahat ng katuruan niya, nire-record niya, hindi ko totoo yun. Marty Simpson ba yun? Yung taga, Hillsong. No, ang dami-dami maganda kinata. All I need is you, Lord. Nag-deconstruct. Daming tao. Ang ganda ng simula. Pero ang sagwa ng wakas. Huwag po tayo makabilang doon. Hindi po pagandahan ng simula yung pagiging Kristyano natin. Ang issue po dito, paano ka magwawakas? Magwawakas ka ba na puro bitterness yung nasa puso mo? Magwawakas ba tayo na okay na eh, on fire ka na, magpabataan mo eh. Nung magkatrabaho ka, nalimutan mo si Lord. Ano pa? Di po ba? Pero good thing, merong Paul. Si Pablo is an inspiration to follow. Kaya tama rin sabi niya, follow me as I follow Christ. Naging magandang ehemplo. Ito si Apostol Pablo. Napakagandang influence po niya kahit sa atin. And, siya man yung pinakauli, di mo siya kasama sa 12 disciples. Pero, and take note, ito po pala si Pablo, hindi po maganda yung simula niya. Kaya nga okay lang eh, kahit pangit yung simula mo eh. Ang mahalaga, nandito ka na. Nasa joy niya. Si Pablo, kailan to eh. Persecutor to ng mga Kristyano eh. Di ba si Stephen niya, andun siya? Ang dami pang pinapatay nito, tapos na pangit ang simula. Pero tingnan natin yung wakas niya. Di ko alam kung ano yung simula ng buhay niyo, yung simula ng journey niyo. Pero kung maganda yung simula niyo, sumiin, di maganda, di hallelujah. Pero kung na magandang simula, hindi yung tipo para kang nag-dive na pag-dive mo, gumawa ka lang ng napakalaking splash ng tubig after nung tapos na. Sa buhay po natin, huwag lang simula. Tingin si Pablo, ang ganda lang niya eh. He was able to face his end with confidence. Huwag naman sana. Halimbawa, haharap ka sa Panginoon ngayon, paano mo haharapin si Lord? Siyempre tayo mga Christian,
Sino po pupunta ng langit, taas yung kamay, yung sigurado pupunta ng langit. Hindi kayo sigurado? Sino ito yung sigurado, gwapo at maganda, taas yung kamay. No? Tayo mga Kristiyano, hindi naman takot. Maraming Kristiyano, hindi naman takot mamatay. Hindi naman tayo takot eh. Lalo na alam natin yung pinangako ng Panginoon, nang tayo nagtiwala sa Diyos, ibinigay natin yung ating buhay, tinanggap natin yung gospel sa buhay natin, alam natin na pumunta tayo ng lahat, kaya marami hindi naman takot mamatay. Marami nahihiya mamatay. Ano mo yun? Ano mo haba-haba ng taon na binigay ng Diyos sa buhay mo para makapaglingkod sa Kanya, and yet sinayang mo? Sino ba namang hindi mahihiya? No, di ba? Mamamatay na tayo, harap ka kayo, anong sasabihin mo? May isang pastor po dati, magpipreach po siya, no, sa kaibigan niyang pastor. Ngayon nagpipreach siya, may nakita po siya ng matanda, no, agent na naglalakad sa church, hirap na hirap. No, nag-bless yung pastor, yung speak up, nakakatawa naman yung si tatay, napaka-passionate. Pinipili pumanap pa. And after ng service, nagkakwentuhan yung nag-invite, saka yung invited speaker, sabi, bro, totoo naman ako dun sa isang matanda doon. Grabe yun. Napaka-passionate. May edad na, pero bigay todo pa rin. Ang sabi naman ng pastor, well, ikaw natutuwa, pero marami sa amin, hindi natutuwa. Eh, yung people pa lang namin dito sa church yan eh. Walang ginawa yan kundi magpasaway eh. Walang ginawa yan kundi maggulo, makipagbasag ulo. Kapapalit lang din last month. Pero at least, di ba, may pag-asa pa. He was equal to face. No, yung kanyang katapusan ng confident. Sabi ni Rick Warren, yung life daw po natin, yung life here on earth is just an assignment. Assignment daw to. No, yung mga nag-aaral pa tayo, at sa inyo na nag-aaral pa, di ba kapag alam ninyo na yung teacher ninyo seryoso at pero, ayaw mo pumasok pag hindi ka gumawa ng assignment. Pero, kapag ka gumawa ka ng assignment, aba, excited ka. Parang pag na-exam kayo, pag hindi kayo gumawa, hindi kayo nag-review, ang panalangin mo, no, sana absent si teacher. Pero pag nag-review ka, pagka-absent si teacher, galit na galit ka, bakit naman umabsent? Kasi nga ginawa natin yung assignment natin. Kaya ito si Pablo, di ba, sabi nga niya, for I am already being poured out like a drink offering. And the time has come for my departure. Itong departure na binabanggit ito, hindi po siya sasakay na Cebu Pacific papunta sa ibang bansa, ano? Yung departure dito, sinasa, mas mababaw, sa The Living Bible. Sabi gano'n, I say this because I won't be around to help you very much longer. Sabi niya sa kay Timothy, no? At sinasabi niya rin sa no, my time has almost run out. Very soon, now I will be on my way to heaven. Si Pablo, confident. No? Alam niya nga harapin niya ang Panginoon at wala siyang dapat ikatakot sa Panginoon. Hindi siya yung tipong nangangamot ng teka lang, kakarapin ko na si Lord. Anong ginawa ko sa buhay ko? Si Pablo na, ano siya eh, maganda siyang sundan. Magandang sundan yung kanyang, yung nakaka-inspire. Sundan, etong buhay ni Pablo, after po naman ng palataya kay Kristo. No, nag-disciple siya at eto nga yung sinasabi sa kanyang disciple. Sabi niya, matapos man yung buhay ko, at least okay lang. Eh, nangyari din yung buhay yan eh. No, marami sa inyo, bata-bata pa, yung iba sa atin, medyo middle na. Eh, yung iba sa atin, pinagpala na maraming taon. Eh, ang tanong, talagang aabot tayo sa dating yung araw, mamamatay talaga tayo, whether we like it or not. Pero ang tanong, kapag inaharap mo yon, regardless ng age natin, confident ka ba? O, mga ngamot ulo na lang tayo. Kasi alam natin na ang dami-daming chance, ang dami-daming pagkakataon, ang dami-daming mga kuya, ate sa church ang pinapalo up ka, ine-encourage kang maglingkod. Pero po tayo palusok. No, ang daming tao nag-encourage siya, Sunday, magsimba tayo. No, naku, sis, hindi ako makakapagsimba. Bakit? Maglalaba ako eh. No, pero, pag inalap natin ng Lord, alam natin, we can face Him. Kagaya sa Matthew 25, di ba? Yung parable ng servant. No, sa parable ng servant, ang ganda ng nangyari eh. Bagamat yung isa, binigyan ng isa, ibinaon sa lupa. Yung isa, binigyan ng dalawa, isa binigyan ng 5, yung binigyan ng 2, naging 4. Yung binigyan ng 5, naging 10. Ano, pagharap niya na sa kanilang master, ano sabi?
Well done, my good and faithful servant. You have been faithful, no, with little, no? I will make you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yung binigyan ng dalawa na naging apat, at yung lima na naging 10, pareho lang yung commendation. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mahalaga po, ginagawa natin yung panawagan natin sa Panginoon. Amen? Huwag yun lang isipin, huwag yun lang pangarapin na gawin yung mga bagay na hindi pinapagawa ng Diyos sa inyo. Yun lang naman ang gusto ng Lord eh. You can face God, no, with confidence kapag alam mo, yung mga bagay na pinagawa niya ay gagawin mo. Huwag kang matakot na, kaya ko, pag umarap ako sa Panginoon, hindi ako matatakot. Sabihin ako niya, oy Jeff, kamusta? Nagpakanta ka ba? Hindi ako, wala akong takot doon. Dahil kung magpapakanta ako, maraming tatalikod. Hindi ko gift yun eh. Kung ano lang yung pinagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, yun lang. No, kung sa pagpapakanta, hindi magpakanta. No, 2 Corinthians chapter 8, verse 12, sabi gano'n, for the gift is acceptable, for if the willingness is there, the gift is acceptable. Not according to what he does not have, but according to what he has. Magkawin lang natin. If you want to praise God with confidence, kagaya ni Pablo. Si Pablo, ang daming pinagagawa nito eh. Ilang church yung kanyang nasimulan. Ilan yung mga na-disciple niya. Ang daming mga pinagdaanan ni Pablo, pero ngayon mamamatay siya. Hindi siya nagsasabi na, teka, ipag-pray niyo ako. Di ba sabi niya ganun eh? Di ba? I say this because, hindi niya sinabing doon sa kay Timothy at sa mga church na, please pray for me. Gusto ko pang ma-extend yung buhay ko. Another 20 years pa. Walang ganon. Confident siya. Enough na yung bakit? Nagawa niya na yung assignment niya. Nagawa niya na yung panawagan ng Diyos sa buhay niya. No? And then, sabi ko nga sa inyo, kung ano lang ang tinawag ng Panginoon sa inyo, yun lang yung gagawin nyo. Amen? At yung mga bagay naman tinatawag kayo ng Panginoon is yung mga bagay na kung saan pinondohan din naman kayo ng Panginoon. Hindi natatawagin ng Diyos magpakanta kung wala kang boses, kung kaboses kita. Hindi ka bibigyan ng Lord na gano'n. No, hindi natatawagin ng Lord sa, kung ano lang yung meron ka. Dahil yun lang din naman, ibinigay ng Diyos sa inyo. At pagdating po sa pagliling ko sa Panginoon, kaibigan, hindi po paramihan ng talento. Bata-bata. Doon ako po kay young people, sa totoo lang, insecure ako. Ano mo bakit? Hindi ako marunong kumanta. Hindi ako marunong sumayaw. Tatapo nga ako, sabi ko nga kayo, Lord, mali mo sa gwapo ako, ano pa ba? Sabi sa akin yung tumigil ka. No? Insecure ako nun eh, hindi ko kasi alam kung ano talaga yung gift ko. Good thing, may mga ate, may mga kuya na nag-guide sa akin na eto pala ako. No? Kung ano lang, hindi para, ilan mo siya nakakaingit? Yung mga tao na kung saan ang dami-dami nilang gift, ang galing marunong mag-keyboard, marunong mag-jazz, marunong kumakanta pa, ang galing pa sa sound system. Ang dami-daming talento, hinihingit mo, huwag kang maingit doon. Alam mo kung bakit? No, kasi, ang panawagan ang kailangan mo lang gawin is kung ano yung binigay ng Diyos sa inyo. Kung binigay lang, kung gusto mong gawin yung mga talent na meron siya, maiinis ka lang. No, ako po ay bagong pastor, meron akong kasama. No, sa church, no, may parsonage kami doon, si Kuya Dudes. Ito Kuya Dudes na to, grabe, halima, ang galing mag-keyboard, ang galing mag-gitara, ang galing mag-boses, ang galing din mag-ano, sa computer, ang bilis mag-type, ang galing mag-ano. Ano pa to, mga 2001 pa to ha? Ang galing mag-ano, mag-assemble ng computer, magaling sa software. Magtakin mo, pati paggawa ng electric fan ng TV, nagagawa. Pati cellphone, nagagawa niya. Noong una, naiingit ako eh. Ay kasama ko sa kwarto. Ang takin mo, alas 2 na madaling araw, tatawagan ng pastor namin, o ito, sira yung computer, bakit ka dito? Madaling araw may mag-message sa kanya. Kapatid, kung ano lang yung meron ka, doon ka lang. Amen? No? Pagdala mo sa Panginoon, ba? Ganito lang. Baka na-excite ako masyado eh. So parang, iyakot. Ano ba na dito? Parang ganito. Ang kasi ba ganito, no? Halimbawa na lang, humarap ka kay Lord, nasa pila na tayo. So, pagkatapos yung iniidolo mong pastor nandoon, kasi alam mo na itong pastor na to masipag. No? At alam mo na yung pastor na to, ang dami mga ginawa para kay Lord. No? Habang nasa pila, judge na kasi. No? Medyo may pagka-chismosa tayo, pinapakinggan natin. Kausap ni Lord, yung hinahangaan mong pastor. At ang sabi ngayon ng Lord kay the pastor, oy, anak, the pastor, kamusta? Anong ginawa mo sa buhay mo? Nabubuhay ka pa.
Sabi ng pastor, Lord, binigyan mo ako ng 10 talento, 10 kakayanan, 10 panawagan. Lord, sa biyaya mo, naging faithful naman po ako. Sabi ng Lord sa kanya, ay, okay, sige, totoo yan. Doon ka. No, sa mansion doon, sa may balcony doon. Ano ka? Alam mo yun, medyo na-intimidate ka. Ikaw na. Ang sabi sa inyo ng Lord, ikaw, kamusta? Ano bang ginawa mo sa mga panawagan ko? Lord, binigyan niyo ako 3 lang, maghugas ng pinggan, mag-ayos ng upuan, no, mag-prepare ng pagkain. Pero Lord, naging faithful naman ako. Ano sabi sa inyo ng Lord? Ganun ba? O sige, doon ka sa mansyon nakatabi mong pastor. Hindi po paramihan. Patapataan. Huwag po natin kaingitan. Kaya sa gayon, kapag hinarap natin ng Panginoon, pag natapos yung aking buhay, after we bring our last, we can face God with confidence. Hindi dahil magaling tayo, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon na ito-operate po tayo, we can face God just like Paul with confidence. Hindi natin katatakutan ang kamatayan at hindi rin po tayo mahihiyang mamatay. No? Pangalawa, no? He was able to have an inspiring exit. Ang tanong, ano yung iiwanan mo sa atin? Pagkatapos na yung buhay natin, ano yung iiwanan natin? Anong legacy yung iiwanan natin? No, sa mga anak natin, sa mga mas batang generasyon sa atin. And you know, nagkakuan po kami ni Pastor Jerry, napaka-bless po ng church ninyo na wala kayong binabayaran ng renta. No, marami pong church, kagaya po sa amin, nagre-renta kami. No, at ang pangarap ko, at kinapost ko yung mga elder ng church, yung mga elder po namin, pinagpala na rin na maraming taon. No, kasi nung nag-start po kami, 17 years na eh. So, yung iba po sa kanila, nasa mga 70s na rin. Kaya nung hinahabol ko, pag-pray naman natin, na bago tayo tawagin ni Lord sa langit, sana makapag-iwan tayo ng legacy, sana makabili man lang tayo ng lupa, makabili man tayo ng church. Noon sa gayon, kapag yung mga anak natin, pag-uusapan tayo, meron kami. Kasi yung mga nanay namin, yung mga tatay namin, hinayos to. Kesa naman kasi yung mga gamit tatay namin, yung mga kuripot, ayaw magtanim para sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nagre-renta pa rin kami. Anong legacy yung iiwanan natin? Ito si Pablo, he was able na maging maganda yung exit niya. Kung pag-uusapan man siya, di ba para isipin ninyo, si Judas, pag pinag-usapan niya yun, di ba yung kanyang ginawa na naalala natin, ano kay Pablo, ibang klase. Ano yung legacy? Ano yung iiwanan natin? Di ba? Sabi ni Pablo, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. No? Mga kapatid, yung pagiging Kristiyano, yung journey po natin hindi madali. Kaya nga may paglalaban eh. Kaya nga, I have fought the good fight. No, ibig sabihin may labanan. And I'm telling you, yung pagiging Kristiyano, hindi po para sa mga weak. Dati nung hindi ako born again, ay mga born again, mga umiiyak, mga mahihinang nila lang. Pero nung mga born again ako, hindi pala gano'n. Christianity, following Jesus, it's not for the weak, it's for the strong. Mas mahirap po yung pinagdadaanan ng Kristiyano. Mas mahirap po maging matapat, mas mahirap po magkaroon ng integridad kaysa magbugas. Pero si Pablo, sabi niya, I have fought the good fight. Hindi po madali yung journey po natin. Sa napakaraming aspeto ng buhay natin. Diba? Young people pa lang tayo. Lalo na kapag ikaw yung unang na-born again, doon sa bahay ninyo. Diba napakalaking challenge na parang gusto mo umayaw lang kasi persekutan mo, magulang mo, ate mo, kuya mo. No? Bible ka pa. No? Gusto mo nang umayaw. No, napakaraming mga challenges yung hinaharap na. Kaya sabi, I have fought the good fight. Hindi po kasi madali. Mahirap po. Kasi Paul din naman yung sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58 eh. Sabi niya gano'n eh, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Bakit siya magbibigay ng gano'n? Nang stand firm, let nothing move you. Kung madali lang pala maging Kristiyano. Kung yung pagiging Kristiyano ay pakanta-kanta lang pala. Kung pagiging Kristiyano, papalakpak-palakpak lang pala. Hindi po gano'n. Diba? Kaya sabi niya, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. No, para makapag-inspire. Sabi niya, always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sabi ng Biblia, pero I have fought a good fight. No,
may mga temptations, kahit na born again po tayo, may mga temptations pa rin. Tama, mali. No, may mga tukso pa rin. Oh, and kasama po sa labanin natin yun eh. May mga, kahit sa ministry, no, may mga labanan pa rin, may mga disagreement pa rin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nagkakasundo tayo sa mga desisyon. Sometimes, we're looking at the same thing in a different angle. No, kaya minsan, yung pagpapastor na po talaga, mas mahirap. No, kasi sa ibang leadership position. Kung ikaw ay leader, supervisor, doon sa company, kapag ang isang empleyado, nagdamapalay, nagloloko, makulit, pasaway, pwede mo sabihin na salary deduction, huwag ka munang pumasok, suspendido ka. Hindi mo madali eh. Sa church magagawa mo ba yun? Pag sinabi mo, okay, pasaway ka, suspendido ka, huwag kang mag-church. Sabi niya, hallelujah, pastor, may nahilan na ako. Masasalamatan ka pa eh. Kasi, di ba, sa church, walang bayad yung mga tao. No, pero sana yung puso po natin, sama-sama, mahirap po maging pastor, mahirap po maging leader ng church, mahirap po maging disciple. Kaya sana, huwag po natin pahirapan pa. No, maging kagagaanan po tayong lahat. No, si Pablo ganon. Di ba, nabagin ka natin si Pablo, hindi naman lahat ng tao blessing sa kanya. Hindi naman lahat ng tao all out ang support sa kanya. Kaya nga sabi niya, etong si Demas, yung binanggit ko sa inyo kanina. No, iniwanan ako sa ere. Bigla mo nang iwan sa panahon na kailangan. No, I have fought the good fight. May mga temptation. No, may mga pagbagsak pa rin po tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, okay tayo. Pero sabi ni Pablo, sa kanyang pagkipaglaban, sabi niya, I have finished the race. No, hindi niya sinabing, sinimulan ko ang laban, tapusin niyo. Ay, hindi ganoon. No, may kanya-kanya tayong journey. No, may kanya-kanya po tayong takbuhin na kailangan natin tapusin. Kasi sabi niya, I have kept the faith. Napakahalaga, napaka-importante ng discipleship sa church. Napakaganda, napaka-importante na meron po tayo magandang relasyon sa church. No? Ang hirap sa church kaya nga siguro, ang tawag sa atin ni Peter, living stone. No, living stone yung tawag sa atin, buhay na bato hindi living bricks. No, kasi kapag ang living bricks, pareho yung shape, madaling ayusin. Ang tawag sa Kristiyano, living stone kasi magkakaiba ng hugis. Magkakaiba ng kulay, magkakaiba ng sizes. Ang hirap-hirap kaya minsan may friction. Pero regardless ng mga disagreement minsan sa church, as long as tama yung puso natin sa Panginoon, matatapos natin yan. No, sa leadership, no, sa henerasyon natin, sa mga nawa, kagaya po ni Pablo, may maganda po tayong legacy na iiwanan sa mga pasbata sa atin. Amen? No, 21 years, ang dami ng pinagdaanan. And I do believe may mga challenges pa rin naman. But hopefully, sa mga susunod na challenges sa biyaya at awa ng Panginoon, yung mga bagay na yan ay magtutulak sa inyo papalapit sa Diyos. Amen? No, tapusin po natin yung panawagan ng Panginoon. And last but not least, He can face the righteous judge well prepared. No? Kung paano dun sa may paramol ng servants, wala po silang wala silang pag-aalinlangan kung kailan. Sabi niya gano'n, nung dumating yung master, Lord, tingnan ninyo yung dalawa naging 4. Lord, yung 5 naging 10. Walang pag-aalinlangan. Bakit? Well prepared Alam nila pinagpukusan po nila, pinagpukulan po nila ng panahon. Sabi gano'n, now there's in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Sa langit po, may mga crowns na naghihintay po sa atin. At yung binabanggit po dito ni Pablo, sabi niya, crown of righteousness. No? Sabihin nyo, ang mahalaga malangit. Anong gagawin ko? Ay, walang crown, pastor! Basta mapuka lang ng langit, hindi po. Sa langit, ano ba yung pinaka-major na gagawin natin doon? Hindi ba mag-worship? Mag-worship tayo din ano bang pagkakaalam natin patungkol sa worship? Ang worship is about giving. It is giving something to God. No? Kung wala kang crown, sa Revelation, di ba yung mga elders, yung crown po nila, ino-offer nila sa Lamb of God. Same crown na matatanggap po natin doon, same crown na i-offer natin as we worship Jesus. No? Kung wala po tayong crown, hindi pwedeng, basta okay lang. Binigyan ka ng Panginoon ng napakaraming pagkakataon. Kung hindi nais ng Lord na magkaroon ka ng crown sa
araw na yon, bakit binuhay ka pa ng Diyos after kang maligtas? No? Bakit na makilala mo ang Panginoon, eh di sana, kinuha ka na lang agad, total, wala pa rin pakialam sa crown eh. Nung buhay tayo, nung nag-exist pa rin tayo, kahit alam natin na tinubos tayo ng dugo ng Panginoon, kasi nga, gusto ng Lord, magkaroon pa tayo ng crown na may offer sa Kanya pagdating po doon sa kalangit. No, ito sa tawag na crown of righteousness, mayroong crown of life. No, itong crown of righteousness. Ano po ito eh, para po daw ito sa mga magtitiis sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi lang yun. No, sabi niya gano'n, Lord, the righteous judge will award to me on that day. Ang naputol eh. Not only to me, but also for those who long for His appearing. Yung crown of righteousness daw, pati daw po doon sa mga nagtulong sa appearing. No, sa second coming, sa pagbabalik ng Panginoon. Doon din daw po. Bakit? Kasi pag nagtulong ka, no, sa pagbabalik ng Panginoon, anong gagawin mo? Dahil excited ka sa pagbabalik ng Lord, gagawin mo yung mga ginagawa ni Pablo. Hindi po tayo magka-petics, hindi po tayo magiging matampuhin sa ministry. No, minsan gano'n tayo eh, matampuhin tayo sa ministry pag nasaktan tayo eh. Ilong ko na, hanap na ako ng church, na kung saan, kung ako magsisimpat na mamuhay na parang ordinaryong Kristiyano. Ang Kristiyano? Di ba may mga ganyung drama tayo? O ako nag yung drama sa buhay. No, hindi mo nagdadrama ka, na maggalap na lang ako ng church, kung saan walang nakakakilala sa akin. At doon, di ba? Oh, mamumuhay na lang ako, wala ng ministry, ordinaryong Christian na lang. Feeling mo special ka dito. Di po. No, pantay-pantay lang po tayo. Kung special ka dito, lahat po tayo special sa mata ng Panginoon. No, so, ito po, no? Gawin natin, kagaya po ni Pablo, meron lang pong crown na isusuot po sa atin. Oh, so please, no, pagdating doon, wala po kasi nihirapan sa langit. Hindi pwede na, Pastor, kailan naman ng crown? Hindi, kanya-kanya crown po yan. Yung salvation, it is free. It will cost you nothing. Okay? No, yung salvation free yan eh. Walang bayad yan. No, of course, syempre, hindi siya free dahil cheap. It is free because none of us can pay the price that Jesus paid. So when it comes to salvation, Diyos lang. Amen? Walang part ang tao. Amen? Pero pagdating sa crown and rewards, aba, hindi na si Lord yan. Binigyan ka ng panahon ng Panginoon para maglingkod. No, kaya sinasabi ng Bible, huwag lang kayo mag-impok dito sa lupa na kung saan yung yaman na naiiniipok nyo rito, eh pwede makain, masunog. No? Mag-impok din sa langit na walang magnanakaw, yung pwede makapagnakaw. And it's repairing dito po sa mga crown and rewards na naghihintay po sa atin. So, nawa, no? Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi po pagandahan ng simula. Pagandahan ng wakas. So, it's not how we started, but how are we going to end? Diba? So, simple lang. Kahit 12, kung maganda yung paniwala mo, so be it. Be strong along the way. Marami mga temptation, marami mga challenges ng buhay, marami problema, be strong. No? And of course, let's finish well. No? Pagdating natin sa langit, may kanya-kanya tayong crown na i-offer sa ating Panginoon. Hindi ko alam kung ano po yung pinagdadaanan ninyo, kung ano yung mga personal na sitwasyon po natin. No, maaari, nandun yung iba po sa atin na sitwasyon na kung saan bibigay ka na nasa kalagitnaan ka, na parang gusto mo nang umayaw. No, may mga challenges ka na hinaharap. Di ba si Peter? No, yung pinagkaiba ni Peter sa kanyang Judas. Si Judas nag-remorse. Si Peter nag-repent. Hindi ko alam kung may mga challenges kayo, mga personal challenges kayo sa pamilya, sa ministry, o sa mga temptation na kinakaharap po natin. No, alam niyo po ba, no, gusto ko po na sana, ano man yung sitwasyon nyo ngayon, i-aim natin na magiging maganda yung bukas natin. At sisimulan po yun ngayon. Kasi hindi natin hawak yung buhay natin. Alam niyo si Pedro, nung time, alam niyo po ba, nung panahon pa lang ng Panginoong Jesus meron ng telepono. Alam niyo po ba yun? Meron. O, di ba si Peter nga may denial? 3 beses pa na. Anyway, si Peter, during time, no? Diba? You know, si Peter po, nung time na dinidilay niya si Lord, kumbaga titingnan natin, parang katapusan na ni Pedro eh. Di ba?
nga niya nung una overweighted body, hindi kita i-deny, Lord. Pero he ended up denying Jesus 3 times. Pero yung, what do you think, made Peter, sa kanyang pagbagsak, muling makabalik. Alam mo bakit? May isang passage po sa Luke, sabi gano'n, sa Luke yun as the rooster crows, sabi gano'n, Jesus looked straight to Peter. Isipin mo, sa panahon na nagdidinay si Peter, pag tinahak ng manok sa pangatlong beses, si Jesus, si Pedro, eye to eye. The moment na nagdidinay. Grabe. No? Jesus looked straight to Peter. Pero alam niyo, what made Peter cry? And what made Peter na ma-restore? Kasi when Jesus looks at Peter, hindi po siya mata na nanginisi. Hindi po siya mata na nangongondem. Hindi siya yung mata sa atin, yabang-yabang mo kasi, kaya yan, dami kaya bangan mo. Hindi po nangongondem. When Jesus looked straight to Peter, yung mata ng Panginoon, ito po yung mata na punong-puno ng biyaya, punong-puno ng awa, punong-puno ng pagmamahal. And in a way, Jesus is saying to Peter, tama na, balik ka na sa akin. Hindi ko alam yung sitwasyon ninyo, pero sa mga panahon na nakikita tayo, sa mga panahon na parang ayaw na natin ng ministry, sa mga panahon na na-overwhelm tayo ng mga kasalanan, ng mga temptation, Jesus is looking at you. Not to condemn you, but saying, tama na, pag-alit ka na. Mga kapatid, is that how we started? Or how are we going? Okay. Yun lamang po. Manalangin po tayo. Ang palagi ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Sa pagkakataon na to, na mapag-usapan po namin ang iyong salita at ang ating dalangin, Panginoon, bigyan niyo po ang bawat isa ng sapat na biyaya, sapat na lakas, upang sa lahat ng pagkakataon, we can always say yes, Lord, sa mga bagay na nakakapagbigay ng kalawalatian sa iyo at sapat na lakas to say no, Panginoon, sa mga bagay that would displease you. God, hindi namin hawak ang aming buhay, at ang aming dalangin sa buhay na aming taglay. Lord, patuloy na kalakasan at biyaya mo ang mga sa amin. Nang sa gayon, Lord God, matatapos po namin ang aming takbuhin, Panginoon, Lord, ng maayos, ng kalugod-lugod sa harapan mo, Panginoon. Kilala po, Ama, ang bawat isa. Lord, ipinagagawin mo po sila sa iyo, and I pray, Lord, that you will continue to minister to them, God. Maraming salamat po sa kabutihan mo, Lord, sa katapatan mo. Ito kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.